Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nagustuhan ng third person sa person mo, ano ang next na mangyayari, at ano ang solution. Sa huli kukuha ko ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Wands, Six of Wands, at Seven of Swords. Ang nagustuhan ng third person sa person mo ay very charming siya, matalino. At saka itong person na to, maybe nagawa niya na or gagawin niya pa lang, meron siyang plano na mapansin siya. Dalawang cards na kasi para sa plano. Pero ano to guys hindi nakakabuti sa person mo. At saka kilala nyo na itong person na ito. Dati niyong kaibigan o kaya katrabaho niya. Yung person mo ay magaling makisama. Kaya lang may ibang person na may maling akala. Ang ilan sa inyo sa career, meron ka ng trabaho, meron ka pang ibang pinagkakakitaan. Kung hindi mo ito ginagawa ngayon or pinagpaplanuhan, ay isipin mo na magkaroon ng iba pang pagkakakitaan bukod sa trabaho mo. Mas maganda yung ikaw yung nagmamanage, hindi yung nakikita mo lang, pinapaasikaso mo. At saka gamitin mo yung talino mo sa bawat sitwasyon sa career o kaya negosyo. Kasi sa sobrang hirap ng buhay ngayon, may mga taong gagawa ng mali. Yung manlamang sa kapwa. At saka huwag ka masyado mag-share ng idea mo patungkol sa career mo o kaya sa negosyo. Kasi merong person na aagaw nito. Kasi itong person na to gipit din. At saka ayaw niya na nalalamangan siya. Ang ilang single, meron kang pinuntahan na lugar na merong person na nagkagusto sa iyo. Kailan lang napuntahan mo tong lugar na ito? Doon ka nagpahinga. Magkikita kayo ulit na pareho niyong hindi inaasahan. Ito yung angel number mo. 444. The universe wants you to be happy, so it's going to send you a miracle. Magugulat yung person kasi biglaan yung bakasyon mo. At saka hindi ka rin naman aware tungkol sa feelings niya. Sa mga nasa relationship naman, pareho kayong may career o kaya busy ng person mo. Kaya kailangan nyo ng time together. Kahit na nakikita mo na matibay yung relasyon nyo, stable, sa ilang weeks or months na walang intimacy, doon nagkakaroon ng pagbabago sa relasyon nyo. Marami kang malalagpasan na dapat nalalaman sa person mo. Masasanay na yung person mo na mag-isa siya, yung sarili niyang lakad, sarili niyang plano, hindi nakakabuti yun sa relasyon nyo. Kaya mas maigi na pag-usapan nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Nakadalawang cards ka na. Pinapayuhan ka ng cards na walang makilala or walang ibang person na magpuno ng kakulangan mo. At saka merong person na dahil sa merong space, unti-unting nawawala yung pagmamahal pero hindi siya bumibitaw kasi hindi siya ready sa magiging resulta. Itong card na ito ang nagsasabi na good or bad man ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay hindi mo kailangan ng approval ng iba.
or i-fit ang sarili sa hindi naakmang sitwasyon sa iyo. Nasa booklet yung meaning niyan eh. Binabasa ko sa inyo para mas malinaw. Itong next card naman, kung ano man yung naiisip mong plano, ay pabor sa'yo ang kapalaran, mag-move forward at saka magtiwala. Kaya dumarating yung mga blessings kasi ito yung tamang panahon para sa iyo. Alamin pa natin kung bakit ipinakita yung tatlong tarot cards. Ang unang card ay commitment. Maybe ang ilan sa inyo ay couple na, mag-asawa na kayo ng person mo or may plano na para bumuo ng pamilya. Itong habits naman, kung committed ka na sa relasyon o kaya sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kailangan ng adjustment. Itong overwhelm naman, kung hindi mo kayang mag-adjust, may stress ka talaga. At saka nakadalawang cards ka na kung meron kang sitwasyon or feelings na hindi inaamin sa person mo, may stress ka din. At ang advice ng mga cards, kung alam mo nang alanganin yung sitwasyon, wag mo nang pasukin. Kasi merong infidelity dito sa card na ito, yung pagtataksil ba. Hindi yun makakabuti sa connection or relationship. Four of Cups, King of Cups in reverse, at ang last, Two of Pentacles. Kahit dito sa next cards, maybe ikaw ito na nagwo-worry or hindi ka masaya sa relasyon. Kasi kahit ikaw napapansin mo na na parang may mali sa relasyon nyo ng person mo or connection. At yung person mo naman, hindi siya nakakapag-focus sa mga gawain niya. Kasi meron siyang pinagsasabay . Sa financial, kailangan meron kang personal goals para magtagumpay ito at saka merong magandang resulta yung kita. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na meron talagang person na lolokohin ka pagdating sa financial at saka negosyo. At sisikapin mo na mapunan yung mga nawalang financial sa iyo. Magdodoble kayod ka. Lalo na't pinapakita sa cards na isa sa inyo ng person mo ang hindi talaga magaling mag-manage ng financial. Kaya pala in-advise ng naunang cards na kung may trabaho ka ngayon at magkaroon ng isa pang career or side business, kasi nga ito yung mangyayari sa iyo. May hirapan kang makabawi at pinaghahanda ka. At saka guys, kahit naman hindi hulaan, yung swerte, minsan lang dumating sa buhay natin . Normal day, bad day, or swerte, importante yan sa buhay natin. Kaya dapat mong tandaan. Sa relationship, nawawala yung tamis ng pagmamahalan nyo ng person mo. Ito yung next angel number, 17. Tells you to be strong and not let minor setbacks stop you from what you want to achieve. Huwag paapekto sa maliit na problema. Magpatuloy. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo ay hindi fair ang trato sa person. Nakatatlong cards na kailangan yung ayusin ng person mo yung problem para ma-save nyo yung relationship. Kailangan ng balanse at saka kailangan tugunan kung ano yung priority talaga sa buhay. Single ka man or nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na ang naging problema ay yung pagtataksil ng person.
Itong The Moon na card ang nagpapahiwatig na pareho kayo ng person mo na mas nagiging focus sa mga achievements o kaya responsibilidad. At saka, pinapaliwanag din ng card na ito na hindi makakabuti sa relasyon or sa connection yung may sikreto. Itong card na ito ang nagsasabi na imbis na mag-focus ka sa nakaraan or sa mga negative na sitwasyon, mas bigyan mo ng pansin ang sarili mo. Marami ka pang dapat ipagpasalamat bukod sa blessings na matatanggap mo. I-save mo yung energy mo sa mas makabuluhan na bagay. Para sa ilang single, meron kang potential person na nagugustuhan pero hindi siya yung para sa iyo. Ito pa yung additional card. Kung nag-aalala ka, yung person mo nag-aalala din sa mangyayari sa buhay niya. Hindi lang sa pagtataksil, kundi sa career or financial. Pangatlong card na ito na feeling mo hindi ka napapahalagahan. At saka yung person mo, nakikita niya na maayos yung buhay mo. Kasi guys, sa relationship, kapamilya mo man to, person mo, hindi ka pwedeng mag-decide na mag-isa. Kailangan mo ng opinion ng iba. Understanding. Pangatlong card na ito, di ba nga may person na mapanlin lang. Malalaman mo din yung buong katotohanan. At yung pagtataksil ay mukhang matagal na base sa card. Kaya sinasabi ng cards na hindi siya para sa iyo kasi yung person ay cheater. Kung gusto mong makarelasyon yung person, itry mo. Pero pagka meron ng red flag, alam mo na kung ano yung dapat mong gagawin. Huwag mong ipipilit yung sitwasyon na alam mo nang unhealthy. Mas piliin mo or maging committed ka sa success para sa relasyon kasi meron na para sa iyo. Three of Pentacles, the Fool, at Knight of Pentacles. Ito naman yung mga cards para sa solution pero ikaw mismo yung magde-decide nito na mas pipiliin mo yung career or business kesa sa mga problems. Kumbaga, ito yung pampalubag loob mo sa iyo. Ito yung bagong simula na mas magbibigay sa iyo ng tagumpay. Meron din person na tutulong sa iyo. Masipag at saka may itsura tong person na tutulong sa iyo. May posibilidad na pagselosan ito ng admirer mo or ng person mo. Pero katulad mo, friendly lang din yung person at saka focus sa goals. Magkahiwalay man kayo ng person mo or nagsasama, ito yung mangyayari. Kumbaga future na ito guys. Sa kalusugan, inaalagaan mo yung sarili mo. Nag-i-exercise ka at saka tamang diet. Gusto mo kasing presentable sa mga taong nakakaharap mo. At yung ganitong behavior, ipagpatuloy mo. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na magbe-benefit ka nito in the future. At saka mas lalo kang nagiging batang tingnan dahil sa pagiging confident. Ang ilan sa inyo kaya ka nagkasakit, kailangan mo itong pagdaanan para malaman mo kung ano yung dapat mong i-priority at kung ano yung purpose mo sa buhay. Napaka-importante ng routine at saka magkakaroon din ng healing kung meron ka mang sakit. Sa mga single or nasa relationship, mag-ingat sa person na attracted sa physical na itsura mo. Ang gusto niya ay yung magkaroon kayo ng physical contact, hindi yung intimate na relasyon. 991. Believe that the path you are walking is filled with divine light and focus on your soul's mission. Yung tamang decision ang piliin mo para matatapos mo kung ano yung mission mo sa buhay.
mag-ingat sa physical contact ang habol kasi pwede niyang gamitin sa iyo yun para pang blackmail. Kasi 3 cards na yung nagsasabi na meron ngang person na mapanlin lang. Lalo na't ang ilang single, madali kang makahanap ng makakarelasyon. Sa mga nasa relationship naman, magkakaroon na kayo ng pag-uusap ng person mo. Pero huwag kang mangako kung hindi mo ito tutuparin. At saka mahirap makahanap ng totoong relasyon. Kaya huwag mong sayangin yung pagmamahal at katapatan ng person mo sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na kung ikaw nagawa mo na lahat para sa relasyon nyo na maging maayos ito, magkakaroon ng pagkakataon na magde-decide ka para sa sarili mo. Itong next card ay connected. May sitwasyon sa buhay mo na nasaktan ka pero hindi naman lahat nawala sa iyo. At saka, itama mo kung ano yung mali sa buhay mo at saka huwag sisihin yung person sa mga maling desisyon. At saka meron talagang person na inuuna yung sarili, yung career, o kaya yung business. Hindi na napagtutuunan ng pansin yung iba pang importante sa buhay. Kailangan ng pagbabago sa mga maling gawain. Alamin pa natin yung additional cards. Itong time, ang ibig sabihin, meron ka pang panahon para baguhin yung maling behavior or trato sa person. At saka nakatatlong cards na isa sa inyo ng person mo ang nagsisisi sa mga maling aksyon. Itong card na chemistry, napatunayan ng person mo na meron kayong pagkakaiba ng third person. Pero katulad ng sinabing na unang card, tingin niya late na. Pang-apat na card na ito, unsatisfied, na merong pagsisisi at saka hindi siya happy sa sitwasyon niya ngayon. Matutong makontento para walang pagsisising magaganap. Ito naman yung charms para sa reading natin ngayon. Ikaw na rin bahalang tumukoy kung nandito ba yung zodiac sign ng person mo or letra ng pangalan niya. Itong elk ang nagsasabi na yung mga hobbies mo ang isa sa paraan para ma-refresh ang isip mo. Itong Teresa's in reverse ang nagsasabi na may katapusan, yung pambubuli at saka pagiging defensive. Itong Gebo, kung maganda yung nagawa mo sa kapwa mo, may magandang balik ito mula sa universe. Itong Dagas ay success sa anumang sitwasyon. May recognition sa pag-aaral, clarity o kaya sa career. Gemini, Cancer, Leo. Ito yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna. I-check mo na lang dito kung andito ba yung letra ng pangalan ng person mo.